DZAS FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at kaagapay. Tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook page, ang 702 DZAS FEBC Radio. Siyempre mga kaagapay, tayo rin po ay napapanood sa pamamagitan po ng ating Signal Channel 185 at mga kaagapay, hindi rin tayo nawawala sa ating YouTube channel, ang 702 DZAS FEBC Radyo TV, at sa mga nakikinig po sa kani-kanilang mga radyo at PM radio, at syempre mga kaagapay dyan po sa ating mobile application, ang 702 DZAS. Magandang tanghali sa inyo mga kaagapay. Ako po si Brian De La Cruz at ito ang Patok. Mga kaagapay, sa pagkakataon na to, isang negosyante ang ating pagbibigyan upang malaman natin kung ano ang kanyang kwento. Mga kaagapay, mapapasabi ka na, wow, sana all, diba? Yun ang ating masasabi sa ating makakasama ngayon, kasi mga kaagapay, hindi lang isa kundi maraming negosyo ang kanyang ibabahagi dito sa programang Patok. Mga kaagapay, kasama ko na po ang founder at CEO ng JD Foods. Walang iba mga kaagapay, si Mr. J. De Rosales. Magandang hapon po sa inyo, Sir J. Hello, magandang hapon. Sige po, bago po tayo magsimula, Sir J, bati po kayo sa inyong mga business partners, sa inyong pamilya at sa inyong mahal sa buhay. Hello, binabati ko yung mga tao na sumuporta sa akin mula nung nag-umpisa pa ako sa negosyo. Unang-una na dyan yung asawa ko na nung lumubog ako, nung umangat ulit ako, kasama ko siya, and yung mga kliyente ko na patuloy na nagtitiwala sa akin, and of course yung mga employees ko na sa ilang taon na nagninegosyo ko is kasama ko sila. Ayun, grabe, napaka-humble, binanggit ang mula sa nakaraan, sa ngayon, at syempre sa mga darating pa na iyong business. Sir J, kwentuhan mo naman ako, paano ka nagsimula maging isang businessman, or ano yung kwento mo bago ka nagkaroon ng negosyo? Okay, so nag-graduate ako bilang mechanical engineer. I am fortunate enough to have the scholarship nung college ako. So, I am a varsity scholar ng Sepak Takraw. Then, university scholar din ako, and nakapasa din ako sa DOST. So, doon ako talaga nag-start na magtrabaho, and nagwo-work din ako as waiter sa isang catering services. For 5 years na nag-aaral ako ng college, yun yung ginagawa ko. And nakaka-graduate naman tayo ng maayos, and nakapagtrabaho ako sa isang Japanese company. So nagtrabaho ako sa Japanese company na yon for 5 years, and one of those years nakapagtrabaho ako sa Japan as an OFW. Okay. So yun yung nag-start yung career ko, and then pagbalik ko dito sa Pilipinas galing sa Japan, sabi ko ayaw ko na mag-abroad ulit. Yun yung naging decision ko. So ang next step na pwede kong gawin para kumita is magnegosyo. Kasi alam naman natin dito sa Pilipinas, although hindi ko naman minamalit, but yung gusto kong buhay na marating is hindi kaya siya bilang employee dun sa company na pinagtatrabaho ko that time. So ang naging option ko is mag-start ng business. Ayun. Sir, ang backward lang tayo ng konti, no? Sir, ano yung trabaho mo sa Japan? Mechanical engineer din. So alignment din Yes, talaga. yes. And syempre, totoo naman yan, Sir Jay, na talagang pagbalik sa Pilipinas, hindi mo alam kung anong sunod eh. Kasi syempre, maganda yung oportunidad sa iyo sa Japan. Maganda yung sweldo. And at the same time, pagbalik mo dito, sabi mo nga, kailangan kong makahanap ng isang gagawin ko, at yun yung pag-business. Sige nga, sir, kwentuhan mo naman ako, sir, nung habang nag-iisip ka ng business, talaga bang sa food ka kaagad napunta? Ano ba yung una mong negosyo? Actually, marami akong tinry na businesses. Wow. Parang umabot na ako ng 35 na businesses na sinimulan. Yung iba kumita, yung iba hindi. So, nag-start ako
nung una, nagprutasan ako. Oh. Tapos namamalengke ako dito sa Q-Mart, sa Divisoria, tapos meron akong pwesto dito sa May Shaw Boulevard. Mhm. Diyan ako nagbebenta ng mga prutas, gulay, ganyan. Ang naging problem ko noon is nasisira siya. So alam naman natin, di ba, na perishable yung gano'n. So pag hindi mo nabenta, Wala kang kain. so, Sayang. namimigay ako before, habang nagtatrabaho ako, nagbi-business ako, namimigay ako sa opisina, mga mansanas, mga orange, ganyan, kasi baka masira lang eh. So, So, ibig sabihin, sir, nandito ka nag-appear ng work. yes, nagtatrabaho pa rin naman ako, at the same time, nag-start na ako mag-business. So, hindi ko naman iniwan kaagad yung pagtatrabaho bilang engineer habang nag-start ako mag-business. Okay. So, grabe no, may mga ganyan talagang negosyante no, na may trabaho pa din, pero may business. Kumbaga parang hindi nila hinahayaan hanggat hindi stable. Yes, yes. Sir, anong napansin mo? Di ba, sir, dahil ikaw ay negosyante and at the same time naging empleyado, ano yung pagkakaiba ng dalawa? Siyempre, pag empleyado ka, may boss. Di ba, automatic? Pero ikaw, sir, bilang ikaw business at at the same time, meron ka pa rin boss, ano yung pinagkaiba ngayon? Ang pinakamalaki talaga na nakita kong pagkakaiba sa akin na lang,